Split ang opinion ng mga negosyante sa pagdedeklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Kabilang ang kanilang sektor sa mga inikutan ni Budget Secretary Butch Abad para paliwanagan kaugnay sa programa. Balita hatid ni Ruth Cabal. Sa harap naman ngayon ng mga negosyante at kinatawan mula sa civil society at academe, dinepensahan ni Budget Secretary Butch Abad ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Bukod raw sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagsugpo sa kahirapan, nagamit rin ito ng administrasyon kontra katiwalian. Ang kalakaran daw kasi noon sinasadya ng ilang ahensyang di tapusin ang mga proyekto o kaya di kukuha ng mga bagong empleyado para may matira pa sa budget nila. There's one big agency, as much as 42% of their plantilla is not filled up. At the end of the year, they declare them as savings, and then they give themselves fat bonuses, as much as 80,000 per employee. Pero dahil tinawag ng Supreme Court ang unconstitutional ang paggamit ng administrasyon bilang savings ng mga sobrang budget na hindi pa magagamit o yung mga wala pang paglalaanan, nanawagan si Abad sa Kongreso na bilisan ang pag-aproba ng isang joint resolution. Sabi ni Senate President Franklin Drilon, lilinawin sa joint resolution kung alin ba sa sobrang budget ng gobyerno ang maaaring maituring na savings. Ang Constitution hindi sinasabi kung ano yung savings. Wala pong sinasabi sa saligang batas kung ano yung savings. Yan po ay nasa Kongreso at Senado. Pero sabi ni dating National Treasurer Leonor Briones, di madali ang gagawin ito dahil nakatakda na sa saligang batas kung aling pondo ang maituturing na savings. Hindi magandang ihemplo yan for the future presidents, for the future Supreme Courts, and even for our children. Supreme Court is protecting Congress, but Congress is cooperating with the President and helping the President to cheat Congress. May ilang negosyante pabor sa naging desisyon ng Korte Suprema sa DAP. May ilan namang suportado raw ang pag-apela ng gobyerno. The intent was in good faith to get things done. And this should have been taken much further into account. The rule of law should really be adhered to at all times in order for us to have stability and governance. In fact, I was told, why pursue the case in the Supreme Court? You just have to respect the High Court because they know what to do. Maybe not. Ruth Cabal, GMA News.